So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin tong expose ni DILG Secretary John Vic Rimulya tungkol po sa bribery issue na meron daw pong dalawang individual ang nag-offer sa kanya ng tig 1 bilyon para itigil lang daw po yung kaso laban sa kanila. Yun. So, isang contractor at isang contractor. So, ito para makuha natin yung point natin dito. Ito yun eh. So, ito galing itong ABS-CBN News. Ito. Yan. So, sabi dito, DILG Secretary John Vic Rimulya disclosed that he and his brother, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, were offered 1 billion through an intermediary and an alleged attempt to silence the ongoing investigation into the anomalous flood control projects. Okay. So 1 billion, no? So Rimulya said he refused the offer but declined to identify the individual involved. He added that the incident was immediately reported to the President Ferdinand Marcos Jr. Okay. So ang ibig sabihin, meron pong 1 billion no na offer kay Rimulya Brothers, no. So ibig sabihin kung tatanggapin nila ito, tag 500 million po sila. No, ito babalikan natin ito mamaya, no. Sabi dito, no. Rimulya said he refused the offer but he declined to identify the individual involved. Babalikan natin yan mamaya, no. So ngayon, bukod nga po dito sa 1 billion, may isa pa, 1 billion. So ibig sabihin nun, 2 billion na ngayon na nag-offer sa kanila. So panoorin natin tong interview niya kay Christian Esguerra, no? Ito. Sige. Recently, na merong offer sa inyo na 1 billion sa inyo at saka sa inyong kapatid, si Ombudsman. I'm curious, no? Kailan in-offer itong 1 billion pesos? Siguro 1 week ago. Yan na. So 1 week ago, yung isa, ha? Mm-hmm. 1 week ago. And another one was a few days ago na naman. Dalawa na ang nag-offer sa akin. Same amount? Same amount, 1 billion rin. Dumadaan sila sa mga kaibigan nila, na kaibigan ko, na may deniability sila. Pero ang pare-pareho inihingi na may offer na 1 billion, cash na di-deliver daw as long as matapatahimik ang mga kaso nila. Isang contractor, tsaka isang contractor. Contractor at saka contractor. Ibig sabihin yung isa nasa gobyerno, nasa kongreso. Opo. Yan na. So sabi to ni John Vic, no? Isang contractor, isang contractor. So ibig sabihin nun, isang congressman na dawit nga po sa flood control scandal. Ngayon, kung titinan ngayon natin dito, no? Ito So ito yung mga congressman na nirekomenda nga po ng ICI na kasuhan sila. Ito yan eh. So. Yeah, hindi. Saan ba yan? Wait lang, hanapin ko. Saan napunta yun? Wait. Ayun, ito pala. Okay. Okay. So ito, nabalita ito noong November 26, 2025, no? So, ito breaking news, no? ICI recommends charges against 8 congressmen for flood control mess. So, ito 'yon, di ba? So, ito si Saldico, na alam naman po natin, no, na nasa Portugal nga daw, sabi ni Ping Lacson. Tapos si Edwin Garjola, no? Tapos si James Ang Jr., Jerdy Nisay, Agustina Pancho, so si Joseph Lara, si Francisco Matugas, tapos si Congressman Noel Rivera. So ngayon, alam naman po natin, no, na ang isa po sa pinakamalaking pangalan po diyan, natatay-tahimik lang, ito si Edwin Garjola. Kasi nga po, si Edwin Garjola, bukod po na siya po ay contractor din po siya. Mukhang siya po yung isa sa mga pinakamalaking kinita po diyan talaga, no. So ang gusto ko lang sabihin dito, posibleng dito po sa 8 ito, sa 8 ito, isa yan ang nag-offer kay John Vic Rimulya ng 1 billion at para itigil na po yung kaso. Ang galing, diba?
So ngayon mga ka-streetwise, no, ito yung sinasabi ko sa inyo di ba? Nung nakaraang content po natin, no, bilanggit po natin na mayroon po tayong nakuhang info na marami po talagang kumakausap dito nga po sa mga Rimulya Brothers para nga po i-bribe sila. At isa na nga po dito si Cheese Escudero. So ngayon, bukod kay Cheese, meron pa palang contractor at contractor. Ngayon, ang gusto natin malaman, ano naman kaya yung in-offer ni Cheese? Kung meron man. So, kasi sabi sa akin ni nung nag-usap kami ni dating Senator Trillanes, tama siya, tama. Ang galing talaga ni Trillanes no? Nung nag-usap kami ni Trillanes sa isang beses sa Radyo Pilipinas nung nakita kami doon, ang sabi niya sa amin doon, na ang usapan talaga ngayon ay nasa ombudsman na. Doon ang usapan ngayon. So talagang ibig sabihin nun, marami po talaga ngayon na kumakausap sa mga Rimulya Brothers para po ipatigil yung kaso nila. Para po sa bribery. Okay. So, ewan ko lang kasi putang ina to ni Cheese, gago talaga to no? Saan ka nakakita, no, na 18 billion lang yung salin, tapos merong mansyon na worth 50 million, o tapos nakapagbigay pa siya ng Paraiba Diamond sa asawa niya si Hart. Igaguhan lang yun, di ba? Oh. So ngayon, ito tayo po, umaasa po tayo sa mga Rimulya Brothers po na yan na sila po ay huwag po silang magpapabribe. Kasi po syempre medyo masakit po sa ating simpleng mamamayang Pilipino na malaman na sila nga po makukuha po sa pera. Okay. So ngayon, balikan ngayon natin to. Isa gusto kong balikan dito. So sabi dito ni John B. Rimulya sa isang report. Ito sabi niya dito, Rimulya said he refused the offer but declined to identify the individual involved. So sinabi nga ni John Vic na merong nag-offer sa akin pero di ko sasabihin kung sino. Mga streetways na tayo po, sumusuporta po tayo sa mga Rimulya. At sumusuporta din po tayo sa presidente. Pero sinabi niya na hindi ko i-identify kung sino man yan. Sana hindi mo na sana i-expose yan. Kasi in the first place, mga streetways, no, ang tawag po kasi doon bribery. So ngayon, sinabi nga po ni John B. Rimulya na, meron nag-offer sa akin. So, yun lang yun. Ganun lang yun. Hindi mo kakasuhan. Kaso po yun Dagdag kaso po yun. Doon po sa nag-offer at saka sa nagtulay. Direct tsaka indirect niya. So sabi dito, ito yung galing AI to, no? Sabi dito, bribery in the Philippines is a criminal offense. So criminal offense po ito under the revised penal code and the Anti-Graft Corrupt Practices Act. Di ba? Republic Act 3019. Penalizing both the public official receiving bribes, direct, indirect, qualified bribery, and the private individual offering them. Di ba? Ngayon, dito po sa batas natin sa Pilipinas, may kaso po yung tumanggap at may kaso din po yung nag-offer. Di ba? And the private, so sabi dito, immunity for informants and declaration that public office is a public trust. While the law exceeds high level of corruption persists, affecting business and public trust, with recent high-profile cases highlighting ongoing struggle against graft. So ang bribery mga kababayan, ito nga po ay bribery mismo at graft and corruption din po ito. So ngayon, ito direct bribery, indirect bribery. So a public officer accept a gift because of their office and even that they directly tied to a specific corrupt act. So ngayon mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin dito, total, in-expose na po ni John B. Rimulya kung na merong, in-expose na po ni John B. Rimulya na merong offer sa kanila na para i-bribe po sila. In-expose na nila So hindi pwedeng hindi nyo kasuhan yan. Ayun ang gusto ko sabihin dito. Ganun lang yon. So abangan natin ako abangan natin kung ano yung plano ng Rimulya Brothers dito. Diba? Especially si John Vic. Mukhang may plano at magpresidente ito. So,
ito na yung pagkakataon niya para magpasikat. Di ba? So, hindi pwedeng ganun lang yun, mga kababayan. Na, ay, may nag-offer sa amin 2 billion. Sinubok ko na nga sa presidente. Tapos, yun na yun. Tapos na. Kaya namimihasa po yung mga gagong mga tao po sa gobyerno natin. Dahil, di ba, yung bribery po, masyadong nagagamit. Well, buti na lang, mga kababayan, no? On positive side, buti na lang na hindi po tinanggap to ng mga Rimulya kasi talagang budget po talaga tayo dito kung tinanggap nila yan. Pero on the other hand naman mga ka-streetwise, hindi pwedeng ganun lang yun. Di ba? May nag-bribe sa akin, 2 billion. Hindi ko sabihin kung sino. Pero sinubong ko na sa presidente. Okay na yun. Hindi pwedeng okay na yun. Dapat kasuhan po yun. Dagdag kaso po yun, tandaan nyo ha. Dagdag kaso po yun. May kaso na sila sa flood control, may kaso pa silang bribery. Parehas po criminal case po yan. So abangan po natin to kung ano bang gagawin dito ni John Vic. Kung ito na naman isang wala lang, pabida lang, o talagang tutuloy nilang kasuhan po ito. Di ba? So yun mga streetways, so kayo po, no, ano masasabi nyo nga po dito sa bribery issue nga po ni John Vic Rimulya. So, kayo ba naniniwala ba kayo na si Chis Escudero posibleng nag-offer din ng ganyang kalaking kahalaga? O malamang baka hindi lang 1 billion, baka mas mababa pa ng konti, no? Kasi may nakuha nga tayong info na si Chis is nakikipag-usap din sa Rimulya Brothers na meron din tumatawid na parang tulay. May minamamagitan. So, ganun na po ang labanan ngayon, di ba? So, yun na. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan sa Steam Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin ako ng content natin ngayon. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa sunod ng content. So, thank you. Salamat and bye-bye.